Okay. Pag-uusapan po natin, ito po yung sagutan ni Pulong Duterte at saka to ni Anticler tungkol po dito sa inutil, no? Inutil daw po yung dating yung dati pong gobyerno o yung dating administrasyon sa pamumuno po ni dating Pangulong Duterte, inutil daw po pagdating dito sa mga usapin dyan sa West Philippine Sea na pinabulaanan po ni Congressman Pulong Duterte. Pag-uusapan din po natin yan sa Bad Aratiles din, live din tayo. Pag-uusapan din natin eto pong si ano pa ba? Nalito na sa bagong setup eh. Ay, pwede rin nga pala natin siyang pag-usapan. Pinakamababa po, inabot. Eto na po, breaking record na naman. Si BBM, pinakamababa po ang palitan ng piso kontra dolyar. Baka akala nyo po, tumataas po ang palitan. 59.13 na po. Ito na po ang pinakamababang halaga ng piso. Yung mga OFW medyo natutuwa po dahil tumaas po yung value ng piso. Akala nila tumaas po ang value. Baliktad po. Bumababa po ang value ng piso natin. Kaya mas lalo pong magmamahal ang mga presyo sa Pilipinas dahil mababa na ang piso. Mamaya po ipapaliwanag natin yan. Ito naman po, at iba't iba pa pong balita. Siyempre, meron po tayong mga bago. Mga bago po dito po kay Congressman Kiko Barsaga. Ayan. So yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po muna, pag-usapan natin. Ano ba una natin pag-usapan? Ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Wag po kayong masyadong masisihan kung akala nyo po na masaya po dahil tumataas. Mukha pong tumataas, pero actually po, bumababa po ang palitan. Sa biglang tingin po, no? Sa biglang tingin, mabuti po yan sa mga OFW. Pero katagalan po, dito rin po kayo eh. Dito nyo rin po gagastosin yan eh. Magmamahal po yung mga bilihin natin, no? Dahil po sa pagbaba ng presyo. Halimbawa po, eto hindi tinaasan. Halimbawa, mag-isip po tayo ng ini-import po natin. Halimbawa po, nag-i-import tayo ng, ano ba mga ini-import natin na importante sa tingin ninyo? Halimbawa, kape. Walang maiisip. Kape na lang, halimbawa kape. Di ba? Tama, yung bigas. Kung dati po, kunwari ang presyo ng bigas. Langis. Yan, maganda, langis. Halimbawa po, hindi tumaas yung presyo ng langis. Pareho pa rin. $10 per barrel. $10 per barrel. Di ba? So, dati po, nung panahon ni Tatay Digong, naglalaro po yan sa maximum na 55 eh. Pero mga 52, ganun yan eh. Kasi vlogger na kami noon eh. Ang kita po namin sa dollar eh. Kaya nagpapapalit po kami. Mga ano po yan, mga 52, pinakamataas na po mga 55 eh. 55 na lang. Yan. Para madaling kwentahin. Kung 55 po per dollar, ang halaga po ng isang bariles, halimbawa, barrel, ay $10. So, yung isang barrel ay tumaas na po. Ngayon, 59 na. Tumaas na po. Kung dating 55 lang natin binibili, tumaas na po ng 4 pesos. No? So, kung iyan po ay i-convert nyo, kung
bibili tayo ng 1 million barrel, hindi po tumataas yung presyo ng langis, pero tumaas na po yung presyo ng binibili natin ng 4 million. Ganun po, no? Kaya po akala nyo lang na nakakatipid. Milyonan po yung binibili natin eh. $1 million po eh. Kung bibili tayo ng 1 million barrel, ibig sabihin, tataas po ng 4 million. Tumaas na po yung 4 million kahit hindi po nagtataas yung presyo ng langis. Ganyan po yung epekto ng pagbaba po ng presyo ng bilihin. Ito pa po ang problema. Pati po yung utang natin. Halimbawa, ang utang po natin ay $100 billion. Bumaba po yung piso. 100 billion yung utang natin. Dati po 100 billion sa 55. Ayan po ay 100 billion dollars times 55. Magkano po yan? Nagkwento. Kung ang utang mo po sa labas ay 100 billion lang para madaling kwentahin. 100 billion dollars noong 55, yan po sa piso, ang utang natin sa piso ay 5.5 trillion. 5.5. Ngayon po, naging 59, 5.5. So, nadagdagan po ng 400 million. Akalain nyo, utang nyo, hindi po tumaas, hindi ka nagdagdag, pero nadagdagan ng 400 billion pesos dahil may utang kang 100 billion dollars. Hindi ka po nagdagdag ng utang, nadagdagan yung utang natin ng 400 billion dahil lamang sa pagbaba ng presyo ng piso. Ganun po epekto niyan. Kaya napakasama po, no? Napakasama. Pasensya na kung mali ako ng Ay, mamaya po, wag ko kayo mag-alala. Stay put lang kayo dyan. Unahin lang natin politika. Yung mga bad at least. Mamaya po, itanong nyo po yan. Yan ang tatalakayin natin mamaya. Mag-extend ako sa inyo sa mga taga-boxing. Okay, punta na po tayo rito, no? Breaking record po. Pahirap na po ng pahirap ang Pilipinas dahil nadadagdagan po ang gastos natin kada bumababa po yung piso. Karamihan po ng mga produkto ng Pilipinas, ini-import po natin. Yan po yung problema kung dito lang po natin binibili sa Pilipinas, wala pong problema. Pero dahil po karamihan na ini-import natin, tumataas po ang gastos natin pag bumababa po ang halaga ng piso. Yan po ang masamang idinudulot po niyan. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Okay. Ito po, isa pang masama, no? Sabi po nito ni Butch Guerrero. Si Butch Guerrero po ay governor ng The Employer Confederation of the Philippines. Ito po tungkol naman po sa interest ng mga investor. May gusto pa bang mag-invest sa Pilipinas? Ayan, investor interest in the Philippines has declined sharply since the corruption scandal. Butch Guerrero, governor of the Employer Confederation of Philippines said. Kaya po kayong mga oligarko, kayong may maari ng mga kumpanya, wala po kayong pakialam, di ba? Galingan mo para hindi masayang sa iyo ang bayad ng mga incheck. Kinukundin ako po ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Okay na ba? Bayad na ba ako sa China? Kinukundin ako sila eh. Babayaran ba nila ako? Ang swerte ko naman, kinukundin ako ng China, binabayaran pa nila ako. Yan yung problema sa inyo, hindi nyo ako kilala eh. Akala nyo, binabayaran ako ng China. Mukha ba ako yung check? Mukha. Okay.
He contrasted the current lull, saying nobody's visiting us, with the lot of visitors interested to invest that came to the Philippines just months ago before the investigation. Guerrero added that decline thus left the business community really alarmed, citing falling investment and a weaker peso. Yan po, no? Mababa po ang peso at falling investment. Alam niyo po, masama po epekto ng foreign ng investigasyon na to. Wala na pong gustong pumasok dito na foreign investor. Ibig sabihin, yung mga ginawa pong pag-iikot, yung ginawa pong pag-iikot ng mga ng ating pamahalaan nung panahon ng unang mga taon ni BBM ay nabaliwala na po lahat yan dahil wala namang gustong mag-invest atin. Paano ka mag-invest dito? Ang pagkakaalam ng mga investor ng mga sa buong mundo ay panay nakawan ang nagaganap sa Pilipinas. Yan yung problema po ng Pilipinas ngayon. Hindi po ayon to sa mga Duterte. Ito po ay ayon sa mga grupo ng mga negosyante. Several months back, sabi niya, before it started, yung pong natuklasan na natin yung mga maanomalyang transaksyon dyan po sa flood control, we were receiving a lot of visitors interested to invest in the Philippines. Now, nobody's visiting us. Yan po ang sinabi ni Butch Guerrero. Kala nyo, naninira pa rin kami? Hindi na namin kaano-ano yan. Mga, ano na po yan, mga negosyante na po. Grupo na po ng mga negosyante nagsasabi na wala na pong nagpupunta na investor. Wala na pong pumapasok dito sa Pilipinas. Kawawa naman tayo. Pag nagpatuloy pa to si BBM, talagang warak na ang Pilipinas. Punta tayo sa iba pang balita. Ito naman po ang sinabi nito ni Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi niya po, hindi totoo. Ayan yung sinasabi pong nagsigawan, mga nagwawala po sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Wala pong ganun na pangyayari. Alam mo, kayong mga taga-ICI, kita nyo, pa-interview nyo na wala pong ganyan. Hindi po ganyan na nangyayari. Hindi po ganyan. Bakit po panay tamang hinala sa inyo yung mga tao? Kasi ayaw po kasi ninyong i-live, ang live stream, ang inyong mga investigasyon. Kaya mga tao, naghahaka-haka, di ba? Sasabihin nila, eto nangyayari dyan sa mga yan. Kita nyo po. Kung ni-live stream nyo ba yung mga investigasyon nyo, hindi tamang hinala yung mga tao. Ngayon po, tamang hinala lahat. Kasi hindi namin nakikita kung anong ginagawa nyo riyan. Hindi namin alam kung nagkakaayos-ayusan lang kayo dyan ng mga kung sino-sino. Di ba? Okay. Punta po tayo rito. Yung mga mahilig po sa boxing mamaya, after po ng talakayan natin sa politics, hindi na po ako lalabas, itutuloy na natin sa boxing. Stay put lang kayo dyan. Okay, dito po, dito na po tayo kay Pulong Duterte. Natutuwa po ako, no? Congratulations Senator Congressman Paulo Pulong Duterte dahil sa ginagawa niyo po ngayon. Ito po yung kaya kami bilib na bilib sa tatay mo, si kay Tatay Digong, dahil lahat po ng binabato sa kanya ay sinasagot niya, no? Ito po yung sinasabi po ni Auntie Claire. Sabi kasi ni Auntie Claire, no? Ang totoo daw, ito,
Malacanang Islam Davao City Representative Paulo Duterte for criticizing the armed forces of the Philippines and its modernization. Maraming sinabi si Auntie Claire, tinalakay natin yan eh. Naglabas pa siya ng ano, pero ang gustong sabihin ni Auntie Claire, si Pulong Duterte, si Tatay Digong, ang palpak, inutil, no, sa pagtugon diyan po sa pagtugon po sa mga problema natin sa West Philippines. Si Dudski, LCC, ito na pa kape, Boss Buds. Nagmukhang security guard si BBM sa ASEAN Summit, Boss Buds. Hindi pinansin ni Trump, nasa gilid lang. Totoo po yan. Kawawa naman. Samantalang tayo po ang pinakatuta. Pinakatuta po tayo sa lahat po. Okay. Alam mo, Auntie Claire, paano naging inutil, no, yung ating gobyerno nung panahon ni Tatay Digong? Kaya maganda po tong sagot ni Paulo Duterte. Ito ang gustong-gusto na natin eh. Sumasagot na po si Paulo kada binabanatan nyo. A statement of Representative Paulo Z. Duterte on the reckless and historical ignorant remarks of Palace spokesperson Auntie Claire. Pati si Pulong, Auntie Claire na rin ang tawag eh. Before the Palace spokesperson lecture anyone from being inutile in defending our seas, she should first study the timeline and check the facts. Oh, facts you ka daw. Auntie Claire, facts you ka daw. Mag-check ka ng fact kasi. Ha? Panay ka lang daldal eh. Mag-check ka ng facts. Facts you. Hindi pwedeng puro sat-sat lang sa camera at zero research. Correct. Kita mo ha. No need to interpret. Panay ka lang sat-sat sa camera. Panay ka lang pakyut. Yung cuteness mo naman, nadadaan lang dahil ikaw ay nakapilter. Alam niyo, pinanonood ko yan si Auntie Claire noon, bago pa siya mag-i-spokes. Sa isip-isip ko, etong attorney na to, kasi ano pa yan eh, bumabanat pa sa Marcos dati yan eh. Sabi ko, itong attorney na to, may edad na pero may itsura pa eh. Pucha, nung unang labas niya sa Malacanang press corps, wala ang filter. Oh, bakit tumanda to bigla? Mga nabubuhay sa filter. Tuloy natin ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte. Hindi pwedeng puro satsat. Ayan. Under the Duterte administration, the armed forces of the Philippines reached a record level of modernization, which it had not reached in decades. Ayan. No? Sa panahon po ni Duterte, tama po to, matagal ko na po to, panahon pa po ni Duterte. Ito po yung pinaglalaban ko. Ang banat ko noon, yung mga bases conversion, no? Nagbenta po tayo. Yung BGC, alam niyo po yung BGC, dati po yung Fort Bonifacio. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Fort Bonifacio po yan dati, yung buong BGC. Ngayon, hinati nila, yung kalahati, binenta nila, naging BGC, yung kalahati na natiling Fort Bonifacio. Yan po yung istorya po ng BGC. Dati pong parte po yan ng Fort Bonifacio. Yung mga kaidaran ko po na nag-aral sa Maynila, ROTC natin, kung matatandaan nyo, dyan tayo nagpa-firing sa may Fort Bonifacio. Yung mga taga Maynila, malalapit lang po kasi wala namang firingan dito sa Kamaynilaan. Dyan po sa Fort Bonifacio, nagpa-firing yung mga nag-ROTC noon nung estudyante pa tayo. Ngayon po, converted na yan, BGC. Ang paliwanag ko po niyan, kaya po nag-convert tayo ng mga bases. Ang isa pa malaking pinagkaperahan nila na bases, yung pong sa Baguio, yung Camp John Hay. Tapos etong nasa Subic,
Subic Bay, tsaka tong Clark Air Base. Yan, mga ginawa pong mga casino, etc. Ang purpose po niyan, para sa AFP modernization, no? Pero nawala na po yung mga Port Bonifacio, nawala na po lahat yan, yung naging BGC na, nawala na po yung pera dyan, hindi pa rin na-modernize yung AFP. Panahon lang po ni Tatay Digong nagkaroon ng tunay na modernization sa AFP. Yun po yung problema dyan eh. Matagal na panahon na hindi natin minomodernize yung AFP. Tapos babanatan nito ni Auntie Claire. Lahat naman tayo umabot kay Pangulong Duterte, di ba? So alam nyo po yung sinasabi ko na marami pong nabili nung panahon po ni Tatay Digong, napakarami po nating nabiling mga para maging modernize yung ating AFP. Yan po yung sinasabi ni Pulong. Dapat alam mo yan, Auntie Claire. Ito, tuloy natin. Under the Duterte administration, the Armed Forces of the Philippines reached a record level of modernization which it had not reached in decades. Kung kailan po naubos na yung mga binenta po yan, panahon po nila Ramos. Kaya nga, may ano tayo, di ba? May palayaw tayo kay Ramos na bentador. Mahilig magbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. Diyan na uso kay Ramos yung mga yung mga privatization eh. Yan po yan. Kaya hinahanap natin yan at natutuwa tayo kay Tatay Digong kahit ubos na po yung pera sa mga basis conversion. Siya po ang tanging pangulo na nakapag-modernize ng ating AFP. Kaya wag mong sasabihin, Auntie Claire, na binabanatan lang ni Pulong. Tandaan mo, anak ni Duterte yan. Wag mong sabihin walang ginawa si Duterte sa AFP modernization. Kasi dilawan yan si Auntie Claire nun. Panay lang sila bira. Ito po ang mga binili ni Tatay Digong nung panahon niya. Radars, missile system, attack helicopters, naval assets, and better equipped soldiers that did not fall from the sky. That took political will and budget prioritization. Correct. 'Di ba? Kasi yung budget talaga nung panahon ni Duterte, gamit na gamit eh. Nagagamit ng maayos yung budget sa panahon ni Duterte. If that is what she calls inutil, then she just called our modernized AFP useless, and every soldier who risks his life and limb for this country is a joke. Makinig ka, Auntie Claire. Kung sa tingin mo inutil si Tatay Digong, so lahat po yan. Tsaka wag mong kalimutan, Auntie Claire. Eto, nagtataka ko bakit ayaw ipagmalaki to ng mga Duterte. Panahon ni Duterte na doble ang sweldo ng mga militar at mga kapulisan. Lahat po yan, pati mga Bureau of Fire, na doble po lahat. Okay. That is an insult to the uniform she claims to speak for. Rodrigo Duterte protected Filipino lives above all. He did not gamble our people for the sake of impressing foreign handlers or smiling for Washington photo ops. Tama po yan. No? Yung tinatawag niyong pro-China, yan po ang concern ang Pangulo na magkaroon ng peace dyan sa West Philippine Sea. Baliktad eh. Kung kaninong panahon may kaguluhan sa West Philippine Sea, siya yung nagkiklaim na may ginagawa sila. Hindi po ba? Kaya nga may kaguluhan ngayon dahil wala kayong ginawa dyan sa West Philippine Sea kundi magdrama na magdrama. Alam niyo po, ang usapin po ng ang usapin po sa diplomasya,
Kaya nga diplomasya eh. Nag-uusap-usap. Nakita nyo po ba nag-usap si Xi Jinping tsaka to si BBM? Nakita nyo ba nag-dialogue si BBM tsaka si Xi Jinping? Nung mga unang taon lang ni BBM, na hindi dumadalaw sa China, hindi pumupunta yung China rito sa Pilipinas. Walang pagkakataon na magkausap si Xi Jinping tsaka to walang, ano ba gusto mo? Ikaw ang aamuin ng superpower? Oh. He did not, yan. He refused to be a pawn of the CIA. Tindi. He refused to drag Filipinos into a war we cannot afford. Correct. Yung mga pagmamalaki ninyo na parang gusto nyo nang digmain yung China, buti nga hindi kayo pinapatulan ng US eh. Baliktad eh. Sa ibang bansa, inuudyo ka na US yung ibang bansa para dito baliktad eh. Tayo nag-uudyok para digmain natin yung China eh. Hindi po dinadrag ni Pangulong Duterte sa walang kawawaang gera na hindi natin kayang ligtasan. Alam mo, baka hindi pa po alam ni Auntie Claire tsaka nito ni BBM. Ang gera po ngayon, kung hindi kayo nanonood ng mga CNN, Al Jazeera, etc., ang gera, o Fox News, ang gera po ngayon, missile na. Hindi nyo ba naintindihan? Lahat ng gera ngayon. Nakakatawa ka naman, Lucian. Bayaran ba ako? Magkano bayad mo sa akin? Huwag ka mag-flood. Isa-isa lang. Hindi, Lucian. Hindi ako nababayaran eh. Baka alam mo. Ganito na lang, Lucian. Baka alam mo kung sino nagbabayad. Singilin mo na. Eto, pakita mo to. Inaalaw ko po na si Lucian. Mukha kong pera, Lucian. Hindi mo ba alam yon? Mukha kong pera. Inaalaw na kita. Si Lucian po. Sino man po. Tape mo to ha. Kung sino man po ang nagbabayad sa mga Duterte, inaalaw ko po to si Lucian na siya na po yung aking magiging tagasingil. Hati tayo, Lucian. Pakita mo tong video na to. Hindi ko alam kung saan kumukubra eh. Alam mo ba kung saan kami kukubra? Matagal na ako nagbablog. Wala pa na nagbabayad sa akin eh. Mukha akong pera. Hindi mo ba alam? Kaya lang, wala nagbabayad eh. Pasensya na kayo. Medyo may kolentong dito eh. Hati na lang tayo, Lucian. Ikaw na kumubra. Eto, pakita mo tong video na to. Pinapayagan ko po na kumubra para sa akin. Ako po si Badong Aratilis. Mukha po akong pera. May bayaran daw po. Magbabayad daw po kayo. Siya na lang po ang maniningil para sa akin. Hati na lang kami. Yan, Lucian ha. Kala mo ba hindi ako mukhang pera? Kung may nagbabayad sa akin, di kolektahin natin. Lucian, kolektahin mo. Ako na mag-aalaw sa'yo, ikaw na kolektor ko. Okay. President Rodrigo Roa Duterte protected. Ayan, tapos na pala yan. He made sure that we as Filipinos can survive and live with dignity. PRRD showed our soldier hope and true compassion and have them realize that someone is in fact looking after them. Alam niyo po noon, ang taas-taas po ng moral ng mga kapulisan, ng mga sundalo nung panahon po ni Tatay Digong. Napakataas po ng moral nila. Ngayon po, talagang laging nakikiusap yung mga leader nila, wag po nating isama yung mga aktibong sundalo sa mga panawagan natin. Wag niyo po isama yung mga sundalo sa politika.
Parang awa nyo na po. Bakit kayo nakikiusap? Babang-baba na ba moral ng mga sundalo natin at mga pulis? Ha? Nung panahon po ni Tatay Digong, mataas po ang moral nila. Pinahahalagahan po sila. Natatandaan ko po tuwing meron pong nakaburol na mga sundalo at pulis, lalo na po yung mga namatay sa serbisyo. Lalo na yung mga inaambus ng kung sino-sinong kalaban ng pamahalaan. Naroon po si Tatay Digong. Nakikiramay. Ngayon po, itong presidente na to, hindi ko pa po nakita. Ang nakikita ko, nakikiramay si Vice President Sara Duterte. Namana niya po yung compassion sa tatay niya. Ito pong gobyerno na to, hindi ko pa po nakita na nakiramay. Maski po yung mga nasawi dahil sa mga kalamidad, wala. Wala siyang compassion. Huwag na matulog. Naghahanap buhay nga ako. Kasasabi ko lang, mukha kong pera. Patutulogin niyo ako. Punta na po tayo rito. Kaya ang dami po yung mga retired na mga kasundaluhan, di ba? Proud na proud sila na naglingkod sila kay Tatay Digong. Actually lifting the morale of every soldier. Correct. Rather than giving empty promises should be a top priority of every commander-in-chief if he expects the AFP to fight to the end and protect this nation at all costs. Lalo na ngayon, no? Kita nyo po yung mga kasundaluhan dyan saan nga ba yun? Yung ngayon, merong na meron pong ngayon, di ba? Labanan ngayon. Meanwhile, under the Bangag administration, tuloy po natin yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Meanwhile, under the Bangag administration, zero improvement in fishermen's protection. Correct. Sa Basilan, ingat po kayo dyan. Zero improvement in fishermen's protection. Alam nyo po, sabi po ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc, nung panahon ni Pinoy, nakikipagmatigasan tayo sa China. Hindi po sila nakakapangisda. Panahon po ni Duterte, pinayagan na po sila. Yan po ang epekto ng diplomasya. Hindi po kinakailangan, galit kami, China. Hindi po ganun ang diplomasya. Ang diplomasya po, yung hindi ka nakukuha na ng teritoryo. Yung mga mangingisda mo nakakapangisda sa ating katubigan. Yung iginagalang ka ng mga kapwa mo, leader ng ibang bansa. Yun po ang diplomasya. Iginagalang kanila. Eto, ang tigas-tigas, hindi tama yung pumapayag. Bombahin mo ng water cannon. Eto nga, US, Europe, Australia, Japan, tulungan nyo kami. Binubomba kami. Ha? Binubomba kayo? Oo, ng water cannon. Tubig pa lang ang pinambobomba sa atin. Humihingi na tayo ng tulong sa international community. Alam niyo po, eto real talk sa lahat po ng kasaysayan, ang usapin po ng teritoryo ay usapin po ng pagtatanggol. Hindi po yung inaapi kami, binubomba kami ng hindi niyo po kasalanan to. Kayo pong nariyan, mga Coast Guard po na nariyan, hindi niyo po kasalanan tong sinasabi ko. Hindi ko po kayo kinakantsawan. Yung mga leader po na nag-uutos sa inyo ng gagawin. Ang teritoryo po, pinagtatanggol po yan. No? Tayo kasi, ang nagpapasya sa atin, demanda natin ng China. Hindi demanda mo, bakit? Kasi tinayo ang teritoryo. Wala pong ganun. Yung Espanyol na nakop ng buong mundo yata nasakop ng Espanya noong araw. May nagdemanda ba sa kanila? Dinimanda ba Spain? Pucha, didemanda namin kayo. Didemanda namin kayo. Sinakop na Spain niya lahat ng
South America, Central America. Espanyol lahat ng salita dyan. Dahil sinakop nila yan. May nagdemanda ba sa Espanya? Yung Roman Empire, lahat po ng Europe ngayon, Roman Empire yan. Nagdemanda ba sila sa mga taga-Roma? Ididemanda namin kayo, sinasakop nyo kami. Yung Mongolian Empire, yung sinakop ni Kublai Khan nila Genghis Khan, yung buong Central Asia na yan. May nagdemanda ba sa Mongolia? Ang usapin po ng teritoryo ay usapin po na kaya mo bang ipagtanggol ang teritoryo mo. Kung hindi mo kayang ipagtanggol, wala kang karapatan maging bansa. Yan po ang usapin sa teritoryo. Tayo, ano tayo? Ay, sinasako po yung mga tubig namin. Demanda namin kayo. Dinemanda nyo ba? Sige. O sige, panalo kayo. By default. Hindi nagpakita, hindi demanda nyo. Panalo na kayo. Ay, panalo kami. Ano pinanalunan natin? Badong kasi, alam mo, ikaw, hinahalimbawa mo, nung araw pa, 1500s pa tayo sinakop ng Espanya. Wala pa yan, di pa uso yung mga international tribunal. Ngayon lang yung mga international na yan, kaya wala silang mapagsumbungan. Ganun ba? Ngayon ba pwede na magsumbong? Bakit yung Ukraine, sinakop ng Russia? Nilusob ng Russia. Ano ginawa ng Ukraine na nga pala? Lumaban. Lumaban sila, di ba? May nabalitaan ba kayong nagsumbong sa korte yung Ukraine? Sinakop po kami, oh. Wala tayong magagawa. Ganyan po yan, eh. Ito, inuutulang tayo ng mga tao sa yung gobyerno natin ngayon. Noon, didemanda namin kayo. Puta, magdemanda kayo. Hindi ko po minamaliit. Dapat pinaglalaban yan. Pero hindi to the point na ang panlaban na naman natin, ididemanda na naman natin ng China. Sige, tuloy natin. Meanwhile, under Bangag administration, zero improvement in fishermen protection. Zero clarity in foreign policy. Ano po ang foreign policy natin? Zero backbone in facing economic collapse. Zero backbone. Economic collapse. Pero todo effort sa pagpapakyut sa Amerika. Yan lang po. Correct na correct ka dyan, Congressman Pulong. Panay lang tayo pakyut. Pakyut lang po tayo sa Amerika. To Auntie Claire. Ito, para sa iyo, Auntie Claire. Makinig ka kay Pulong. If you cannot defend your president's failure, don't rewrite success of the previous one. Kung hindi mo kaya, kung wala kang maipagtanggol, hindi mo kayang ipagtanggol yung failure ni BBM, hindi mo kayang ipagmalaki yung mga kapalpakan ni BBM, huwag kang manira. Huwag mong i-rewrite ang history. At sisiraan nyo na lang. Ang problema nyo, dahil wala kayong may pagmalaki, siraan na lang yung dating Pangulo. Do not disrespect a leader who actually delivered safety and stability for our citizen while you are busy crowdsourcing solutions for the economy. Huwag mong kantsawan, huwag mong i-disrespect yung leader na totoong nagtrabaho para sa Pilipinas. Panay pakyut lang ginagawa mo eh. Ewan ko kung kanino ka nagpapakyut, sa camera ba o sa kung kanino. The Duterte administration face challenges head-on. Ang Duterte administration tinanggap ang hamon, lahat ng dumating, lahat ng problema dumating, nilutas. And most of all, it delivered. At sa lahat po ng nangyari sa Duterte, may pagmamalaki namin na may nagawa po ang aming Pangulo. Pinakamalulupit, hindi nyo po kakayanin yung nangyari kay Tatay Digong. Hindi nyo po kakayanin yung problema. Yun na lang minana niya eh.
Imagine ha. Imagine nyo po. Ang minana ni Tatay Digong kay Pinoy, sangkatutak na problema, partikular, krimen, graft and corruption, at droga. Tapos nag-war on drugs si Tatay Digong. Ang minana mo, BBM, 6 na taon na walang na-create na bagong addict. 6 na taon, imaginein mo. Sigurado ka ba dong na walang naging addict nung panahon ni Digong? Meron siguro pero hindi na normal yun. Biruin nyo, balitang-balita, putya pinapatay mga addict ah. Putya mga pusher, mga tulak, pinapatay. Kakilala ko, natumba oh. Dami kong kakilala. Hindi siya addict ngayon. Hindi ako addict ngayon ah. Pinapatay yung mga addict, pinapatay yung mga involved sa droga. Subukan ko kaya maging addict ngayon sa panahon ni Duterte. Subukan ko lang kung kaya nila ako. 'Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Yan ang minana ni BBM. Napatino. Yung naiya na lang. From worst, one of the worst airport, international airport, naging most improved airport ang naiya nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, balik na naman sa worst airport. Grabe, nagmana ka ng katinuan. Sinalaulan nyo. Yan ang katotohanan. Payapa ang kapaligiran nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, takot na naman uli. Ano sinasabi ng OFW? Alam nyo ba, bakit ang OFW? Ha? Bakit ang OFW ay bilib na bilib kay Tatay Digong? OFW na sila noon eh. Hanggang ngayon eh. Ngayon, may kabanan naman sila. Panahon ni Tatay Digong, wala silang kakaba-kaba. Safe ang iniwan nilang pamilya. Ang problema lang nila, pag nagloko yung mister nila o nagloko yung misis nila, hindi na kontrolado ni Tatay Digong yun. Pero yung naglalakad sa gabi yung kanilang anak, naranasan ko yan, panahon ni Pinoy. Estudyante pa lang itong aking panganay na anak. Dalaga. Nag-aaral sa Maynila panggabi. Anak, ang kabilin-bilinan ko sa kanya, wag na wag kang sasakay ng tricycle. Bumaba ka sa bus. Kahit na anong mangyari, pagbaba mo, naroon ako. Galing ako sa trabaho, mapupuyat ako, hintayin ko yung anak ko. Dahil takot ka na sumakay ng tricycle, takot ka na maglakad mag-isa. 'Di ba? Pero nawala po lahat ng agam-agam natin. Katahimikan po. Ang minana ni BBM kay Tatay Digong, katahimikan. Ang minana ni BBM, kapayapaan sa Mindanao. Oh, live ako. Live ako, Cristina del Rosario. Kapayapaan sa Mindanao. Ngayon, bumabalik na naman. Bakbakan na naman sa Basilan. Your bangag administration, on the other hand, is asking the people to save the president from his own incompetence. Nananawagan kayo sa tao na iligtas si BBM sa kanyang sariling incompetence, sa kanyang pagiging inutil. Next time you want to bring up the West Philippine Sea, start with the truth. Ito po ang panghuli ni Pulong Duterte. We build strength, you build excuses. Correct na correct ka dyan, Congressman Pulong. Ang mga Duterte nag-build ng lakas, strength. You build excuses. Lahat talaga. Etong gobyerno na to wala na lutas. Mula nung umupo, lahat ng problema wala na lutas. Bakit hindi na pinag-uusapan? Yun na nga eh. Ang solusyon nila sa problema, hintayin lang nilang makakalimutan din natin yan. Hintayin lang nila na matatabunan din ng mas malaking problema. Nalutas ba yung sa simula pala? Yung problema natin sa pagtaas ng presyo ng sibuyas, bigas, etc. Nalutas ba yan? Hindi. Natabunan lang na mas malaking issue. Kaya nga yan din yun eh. Ito rin po yun eh. Ipapaalala ko lang po sa inyo.
nung ang pinoproblema pa po natin, yung mga problema ng pagtaas ng presyo ng agricultural products. Sa SONA rin po sinabi ni BBM, ang mga katagang, kaya mataas ang presyo ng bilihin natin dahil sa hoarders, smugglers, and price manipulators. Palakpakan yung mga tao, yes! Ipapakulong ko ang smugglers, hoarders, etc. May nakulong ba? Pagkatapos po ng mga palakpakan, hanggang makalimutan na lang natin, matatabunan na naman ang bagong issue, wala na naman. Tabon lang ng tabon. Kaya mahilig to, na perfecto ng administrasyon to, ang art of anong ginagawa, ano yung sinasabi ko palagi? Yung paglilihis. Ano sa English yun? Maganda yung paglilihis eh. Okay. Nililihis lang nila yung mga issue. Eto, sa SONA niya rin to sinabi. Di ba? Sa SONA niya rin to sinabi. Diversion. Na perfect ng gobyernong tong art of diversion. At saka ano po ang kanyang pang-divert lagi? Isisi natin yan sa mga Duterte. Yung mga ututo na, oo nga, kasalanan to ng mga Duterte. Naging congressman pa eh. Yung mga taga-oo nga, kasalanan nga to ng mga Duterte. Puta, naging congressman na ngayon. Bumabanat na ngayon. Duterte talaga may kasalanan yan. Ang nawala lang sa kanya dahil malaki na kinikita, congressman na, nawala na yung tulo ng laway. Si Tabi. This government perfected the art of diversion. Paninisi sa mga Duterte. Lahat ng problema ng Pilipinas, isisi natin sa Duterte. Pucha. Bilyon-bilyon. Ang sinabi ni Gutesa, 46 maleta na nagkakalaga ng 49 million ang bawat isa, 48 million ang bawat isa. Dineliver namin kay Saldi. Binaba, 35 na lang. Dineliver naman namin kay Martin. Ayon to kay Gutesa, bilyon ng isang araw. Si Enrile, kahit papano nakulong. Siya nga yata yung model ng habang buhay. Ako sa'yo'y naghihintay. Alam niyo yung commercial na yun? Yung mga taga-boxing, alam niyo yung commercial na yun eh. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Buti nga si Enrile nakulong eh. Alam niyo ba kung magkano yung di umano yung ninakaw daw ni Enrile? Wala na eh. Absuelto siya, di ba? Absuelto na siya eh. Pero ang ninakaw daw ni Enrile, para lang makita nyo kung gaano yung discrepancy ng laki na ninanakaw ngayon. Ang naging share daw ni Enrile ay 700 million sa loob ng, ay 172 million pala. Alam niyo po ba kung gaano karami yung 172 million kumpara sa perang pinag-uusapan natin? It took Enrile, supposedly, ayon po sa bintang. Bintang na lang to kasi absuelto na eh. Pinagbintangan si Enrile na sa loob ng 7 taon, nakaipon ng 170 million. Noong araw, lakin-laki na tayo. Di ba? Kaya justified. Nakulong si Enrile, hindi tayo nagtataka. Habang buhay. Hindi tayo nagtataka ron. Kasi 172 million eh. Di ba? 172 million. Pero yun po naipon niya sa loob ng 7 taon. Ganun po. Pero lakin-laki na tayo nun. Ngayon po, hindi ba tayo nalalakihan ngayon? Dineliver kay Martin ayon kay 1.6 something million. Billion pala, billion.
1.6 something billion. Alam niyo po kung sin Enrile po, kung totoo po yung bintang kay Enrile, na 7 taon niyang inipon yung 172 million. Ibig sabihin, 70 years iipunin ni Enrile. Yung rate po ng pagnanakaw di umano, pero hindi na di umano dahil napawalan sala na. Yung binintang sa kanya, yung rate po, 70 years iipunin ni Enrile. Yung isang araw na diniliver kay Martin. Tandaan nyo po yan. Isang araw lang yan diniliver kay Martin ayon kay Gutesa. Hindi po ayon sa akin. Kay Gutesa. Isang araw diniliver kay Martin. Kaya napakalaki po. Napakalaki. Kung tayo po ay nalakihan na sa ninakaw di umano ni Enrile noong araw na ngayon po ay napawalang sala na, times 70 years nyo po. Times 70 years nyo, ganun po yung iipunin ni Enrile para makuha, matumbasan yung binigay, yung diniliver ng isang araw kay Romualdez. Ilang beses po ba? Ilang beses po ba? Hindi po, isang araw lang yan, Jabs. Isang araw lang. Ganun ko yung pinapakita. Kay Enrile, taon. 70 years. Yung rate ng pag-iipon ni Enrile, 70 years yun. Para sa isang araw na delivery kay Martin. Grabe. Grabe po. 70 years ipunin ni Enrile. Yung isang araw lang. Ilang beses nagde-deliver kay Martin ayon kay Gutesa? 3 beses sa loob ng isang taon. Ay sa loob ng isang linggo. 3 beses. Tapos, yung po na, para makumpara nyo lang, nung panahon ni Napoles, no, may nakulong na 3 senador. Ngayon po, pinakagrabe, worse, mukhang wala pong makukulong. Pronouncement po ni Boying kanina. Hindi ko alam kung kanina yon o kahapon. Wala pa pong matatag na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Tanong, paano magkakaroon ng ebidensya? Merong testigo. Si Diskaya. Ito, tinuturo niya si Martin. Ano sabi niyo? Hindi po pwedeng tumistigo yan. Hindi pwedeng testigo yan. Sino pa testigo? Kung hindi pwede si Diskaya, sino testigo? Anak ng pupa. Ibig nyo sabihin, paano makukulong si Martin kung walang testigo? Hanap tayo ng testigo. Nakahanap na. Nag-volunteer na nga eh. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Ang problema pa niyan, si Diskaya ngayon, ang kakasuhan. Kaya ang aral po dyan, huwag kayong magtatangka na magkaroon ng magsabi na titistigo kayo laban kay Martin. Yan po pinahiwatig niyo. Pag sila tumistigo, kahit sino tumistigo laban kay Martin, kayo makukulong. Habang buhay. Okay. Basa. Meron pero 5 times 500,000. Aksari Jose, kawawa tayo dyan. Yan, Eddie Wow. Roda Kamasi, kami ay isa. Tama po kayo, PRRD is the best president. BBM is the worst president ever. Kawawa tayo ngayon, very weak leader. Industrial giant kontra natin. Diversion para tabi naman, boss. Okay, dito naman tayo sa inyo. Sa mas nakakarami.
Hanapin ko lang po dito sa ano yung babasahin ko. Pwede po kayo magpakape, pwede po kayong mag-likes. Mag-likes po kayo, wag po kayong mahiyang mag-likes. Yan, pakape rin. Pwede pa pong magpakape. Ano pala tayo? Hindi pala tayo naka-ads. Anak ng tinapay naman, no? Mahalats talaga tayo. Mahalats talaga eh. Hindi ko pala napindot yung ads. Daldal ako ng daldal. Wala pala kayo napapanood na commercial. Si Gutesa pa kakasuhan ngayon. Correct. Tsaka imbestigahan si Gutesa, hindi dahil sa Oleg Distaho, DDS.